Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, at last ay natapos na rin. Naproklama na si Digong as the Mayor of Davao City. Napaka-controversial na pagkapanalo nito dahil nga ay nakulong sa dahig pero nanalo pa rin. Anyway, no excuses para sa mga katunggali nito. Ang nanalo ay nanalo. So be it, di ba? Narito ang ulat, courtesy sa atin ng UNTV. It appears that Duterte Rodi garnered 662,630 votes for the office of mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. Landslide victory dahil nakuha ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 662,630 votes. Malayong-malayo mula sa higit 80,000 votes na nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Carlo Nograles. Patunay ito ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Davaoenyo sa dating Pangulo. Ito, balikan natin to mga kababayan, itong discrepancy ng gap ng boto between Digong and Carlo. Ngayon, bakit ba 80,000 lang ang nakuha ni Carlo, wala sa kalahati sa 662,000 ni Digong? Well, ito yon, gumamit ang kampo ni Digong, gumamit ng mga tinatawag na dummy. Kung sa ibang dialect pa ay nuisance. Yung hindi talaga kumandidato para manalo, yun ay ginamit lang para maligaw ang mga botante. Buboto sa 8 na yan, ang iba. Kaya yung dapat na boto na mapunta kay Nograles sa oposisyon na boto kay Digong ay mapunta doon sa 8 dami niya. Kaya ito ang nangyari, 80,000 na lang ang boto ni Carlo Nograles at 662 kay Digong. Pero dapat tingnan din yan, itotal yung lahat na yan. Lahat ng bumoto, itotal yan. Yung sa 8, di ba? Kung itotal natin yun ay 100 plus bawat isa. So nasa 1 million yun kung itotal. Kasama na ang kay Nograles. Plus kay Digong ay nasa 1.7 million, estimate ko lang. Ngayon tingnan nyo mga kababayan dyan sa Davao, kung umabot ba ng 1.7 million ang botante dyan. Kung hindi umabot, ibig sabihin paulit-ulit na bumoto yung iba doon sa mga dami. Bumoto na sila dito kay Digong, and then bumoto na naman uli sila doon sa mga dami, di ba? Ano sa palagay nyo? Pero kung eksakto lang sa bilang ng mga botante sa Davao, so ibig sabihin ay totoong mga tao yung bumoto, hindi yung mga flying voters na ginagamit lang. Itong paggamit ng mga dami ay classic na yan na technique para mahati-hati yung botante. Kasi kung meron talagang mga tao na ayaw bumoto kay Digong, so maghanap sila ng ibang alternative. So nakikita nila yung 8 at ayaw rin nila kay Nograles, kaya yung binoto nila ay yung nandun sa 8 na kandidato din as mayor. Kaya ganyan ang atin nakitang paraan kung bakit lumiit ang boto ni Carlo, which is mas mataas si Carlo Nograles. Ayon sa survey ay mataas si Carlo Nograles. Nakikita natin yan. Kaya galangan natin nanalo si Carlo Nograles kasi mataas sa survey. Pero pagdating sa actual na eleksyon ay kakaibang lumabas . Kaya ang eleksyon ngayon ay magic. Ang survey ay hindi tumama sa resulta kasi manipulated ang eleksyon natin. Kailan ba pumalpak ang mga survey? Ang mga survey ay pumalpak din yan, pero hindi ganun kalaki ang discrepancy ng kanilang survey. Maliit lang. Hindi ganito kalaki na grabe. Kay Digong, grabe 62. At punta naman tayo sa senatorial.
Ang kay Bongo ay grabe ang gap. Ang layo nila, nila Erwin Tulfo, ang layo-layo ng numero. Grabe ang kay Bongo. Ngayon, meron din kay Bato. At magtaka tayo bakit si Bongo ay number 1 sa Luzon at bakit si Bato ay nanalo rin sa Luzon. Hindi na nila baluarte yun eh. Kaya makikita talaga natin. Kahit nga sa Visayas, sa Western, sa Samar, di ba? Nanalo pa rin si Bato at Bongo. Bakit ganon? Baluarte na yun ni Romualdez. Kaya hindi sila iboboto doon. Pero nanalo, ibig sabihin, ay nakaprogram na sa mga computer machine ng Comelec ang mga resulta. Ganyan lang, wala nang ibang explanation yan eh. Kasi kahit gaano man kadami ang botante mo, pagdating sa rehiyon na hindi mo baluarte, ay mababa talaga ang botante mo. Yan yung katotohanan. Pero ang nangyari kina Bato at Bongo ay nanalo pa rin sila sa doon sa baluarte ni PBBM at ni Romualdez. Grabing mahika. Right, balik tayo sa balita. Sa proklamasyon ni Digong na kahit nawala si Digong, ay naproklama pa rin ng Comelec ang kanyang pagiging mayor. Narito ang ulat galing sa UNTV. Nograles. Patunay ito ng patuloy na suporta at tiwala ng mga Dabawenyo sa dating Pangulo sa kabila ng hinaharap nitong kasong crime against humanity sa International Criminal Court o ICC. Bagamat wala ang presensya ng dating Pangulo, ay hindi ito issue upang hindi matuloy ang proklamasyon, lalo't wala silang natanggap na order ng suspension of proclamation. Kapag ka po yung Certificate of Canvass and Proclamation, pinirmahan at binasa na at inisyo na ng Boards of Canvassers, whether municipal, city, provincial, or national board, you're deemed proclaimed. Yun po yun. Yung pagkataas ng kamay, kaya po may napo-proclaim na wala siya eh. Hindi naman po yung proclamation ceremonial po yun. Ang proclamation mo is the issuance and promulgation of the Certificate of Canvass and Proclamation. Sa botong 651,356 ay panalo naman si Baste Duterte bilang Vice Mayor ng lungsod. Ito ang hindi natin maintindihan mga kababayan, ang batas ng Comelec, kung bakit makapagkandidato pa rin ang mga taong nakulong. At kahit na may kaso ay makapagkandidato pa rin. Bakit ganon? Hindi ba pwede baguhin yung batas na yan ng Comelec? Itong mga congressman, mga senador natin, hindi tinitingnan yan eh. Dapat niritaso, nirevise ang batas na yan na kapag may record sa kulungan o nakulong, ay hindi na makapagkandidato. Katulad ba ng ma-impeach? Kapag ma-impeach ka ay hindi ka na muling makapagkandidato kahit sa anumang posisyon sa gobyerno. So yun dapat ang gawin sa Comelec. Kapag nakulong na or nakulong or nakalabas sa kulungan, ex-convict, hindi na dapat makapag-serbisyo sa gobyerno. Yan ang dapat gawin. Code of ethics yan eh. Criminal, pwede pala eh. Halimbawa, kay Kerwin Espinosa, di ba? Nanalong mayor o, di ba? Nakulong dati, may record. Ganon din kay Kibuloy, di ba? Ang masama kay Kibuloy, hindi siya nanalo. Sabi niya, dapat pangatlo siya eh. Ayon sa kanilang survey, ay pangatlo siya kasi gumastos siya eh. Kung wala si Kibuloy, wala si Bongo at wala si Kerwin Espinosa at Robin Hood sa Senado ngayon. Ginamit lang nila si Kibuloy na stepping stone or catapult para maluklok sila sa Senado. Ngayon, nakaya na nilang mag-isa kasi mayaman na sila, iniwan na nila si Kibuloy. Kaya si Kibuloy ay naroon sa number 30 sa countdown. Grabe. Iniwan yung kaibigan nila, walang utang na loob. Anyways, tapusin na natin ang video courtesy sa atin ng UNTV. Kaya kung pagbabatayan ang naging resulta, si Baste Duterte ang maaring pansamantalang hahalili sa dating Pangulo. Wala talaga siya dito. So ang expectation namin ay mag-acting mayor ang vice mayor.
we leave that to the DILG. Ang jurisdiction po ng Commission on Elections, i-proclaim kung sino ang nanalo sa eleksyon. At kung sino yung nanalo, siya yung nakakuha ng pinakamaraming boto sa posisyon na yun. Ayan, so hindi practical na batas yan ng Comelec. Kung yung nanalo ay killer, di ba? Yung nanalo ay criminal. Kung nanalo ay drug pusher, di ba? Iproklama pa ba yan? Ay nako, dapat sa pag-file pa lang ng candidacy ay tinanggal na ng Comelec. Walang batas ang Comelec eh. Ewan ko kung anong merong batas ang Comelec. Bakit hindi yan binago na batas ng Congress? Kongreso lang ang magritason yan eh. Napaka-unfair na yan na batas yung maproklama mo kahit sino, at kahit sino ay pwedeng magkandidato. Kaya ayon tuloy si Kerwin Espinosa, di ba? Maraming nagsabi, uy, bakit naging mayor yan? Siyempre, walang bawal sa sa Comelec. Ayan, so good luck sa mga nanalo sa eleksyon na ito, local man o senatorial, ay sana pagbutihin niyo ang pagserbisyo sa ating bayan. Alright, ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, hanggang sa muli. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated sa ating mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam.